pinuno, baba, alis. Mga kababayan, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, dadako po tayo sa seremonya sa pagtataas ng watawat sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Makakasama niya ang unang pamilya, gayon din sina Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Punong Lungsod Francisco Isko Moreno Dumagoso ng Maynila, at General Romes Browner Jr., Puno ng Kalupunan sa Datahang Lakas ng Pilipinas. Alis. Tonghol! Ha! Kalapunan, pinunat kawal, tanghal. Ha! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kalapunan, pinunat kawal, baba. Ha! Anda, dala, kalis. Baba! Ha! Sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni Cadet Girl Scout Queen Hannah Diana Ruth A. Magusib ng Girl Scouts of the Philippines. Taas ka ng kamay! Ha! Kalapunan, pinunat kawal, taas ka ng kamay. Ha! Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikayasan at makabansa. Kalapunan, pinunot kawal, bawa kamay. Ha! Baba kamay! Ha! Ating awitin ang himno sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Charity Sweepstakes Office Chorale. Panahon na ng magbabago, dahil sa ito ay di na kailangan. Tayo lang magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Gawin ang pagbabago sa pag-asenso, sikap na
ating bigyang daan ang sabay-sabay na pagbigkas ng panata sa bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Emmanuel R. Magpali, Regional Scout Representative, National Capital Region, Boy Scouts of the Philippines. Taas ka ng kamay. Na! Kalapunan, pinuno at kawal. Taas ka ng kamay. Na! Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Kalapunan, pinuno at kawal. Baba kamay. Na! Baba ka ng kamay. Na! Mula po rito, inaniyahan ng Pangulo para sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Isasagawa po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak. Makakasama niya sina Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at General Romes Browner Jr. ang puno ng kalapunan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Anda, dala. Alis. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Pit pa kanan. Cut. Baba. Alis. Atin na po sa sinuman ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal.
Kalis. Tanghal! Ha! Kalipunan, pinunod, kawal, tanghal. Ha! Kalipunan, pinunod, kawal, baba. Ha! Ada, dala, kalis. Baba! Ha! Tanghal! Ha! Kalipunan, tanghal. Ha! Baba. Ha! Da, dala, kalis. Baba! Ha! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, alis. Dito po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Marami pong salamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa unang pamilya.
mga kababayan, mula rito sa lungsod ng Maynila, malugod namin kayo binabati sa pagdiriwang ng ika-128 taong anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Ako po si Gab Baniked mula sa Radio Television Malacanang at kasama natin ngayong umaga ang ating mga panauhin at mga manonood sa iba't ibang panig ng bansa at mundo sa natatanging pagdiriwang na ito. Live tayo ngayon sa RTVM at Presidential Communications Office Facebook pages and YouTube channels kasama ang National Historical Commission of the Philippines. Ngayong taon, ginugunitan natin ang Araw ng Kalayaan sa temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Isang temang nag-aanyaya sa atin na balikan hindi lamang ang ating nakaraan, kundi pati ang uri ng kinabukasang ninanais natin para sa susunod na mga henerasyon. Mula sa mayamang kultura ng ating mga ninuno, sa matatag na pakikibaka ng mga bayani para sa kalayaan, hanggang sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas at mas matatag na ugnayan sa ating mga kapitbahay sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, iyan ang kwentong sasabayan natin sa loob ng susunod na mga oras. Ngayon po ay katatapos lamang ng flag raising ceremony at pag-alay ng bulaklak sa monumento ni Dr. Jose Rizal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos at ang presidential sons na sina Ilocos Norte 1st District Representative and House Majority Leader Sandro Marcos, Joseph Simon, and William Vincent Marcos. Dumalo rin sa seremonya si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Trota Jose Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at ang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Francisco Isko Moreno Domagoso. Habang paparito po ang first family sa Quirino Grandstand, balikan muna natin ang mga paghahanda at pagsasanay ng ating mga kalahok sa Parada ng Kalayaan. Narito ang isang video, panoorin po natin. Theme this year, yung kalayaang pinapangarap ay actually sa pagtutulungan kasama ang National Historical Commission of the Philippines. Sila talaga ang nagbubuo ng mga teams ng Independence Day. And medyo kakaiba yung theme na ito kasi ito ay parang tema na bumubuo sa iba-ibang pamamaraan ng parang kalayaan para sa edukasyon, kalayaan mula sa pagkagutom, no? Kalayaan para sa pagpapahayag. Lahat po yan ay siguro sa iba-ibang antas nakakamit na natin, pero iba-iba kasi ang level niyan. Sa parte namin, ang aming tinatahak dito, yung pagbubuo ng parada, ng civic parade, particularly yung June 12 na presentation. And this year, medyo challenging din kasi sa gitna ng preparation namin, ang ganda-ganda ng mga participants, yung delegation, yung team, kung paano siya bubuin. Unfortunately, dahil sa malaking hamon ng gera doon sa Middle East, tapos yung mga nangyayari no, sa buong kapuluan, tuloy naisip namin, instead na nag-invite kami, doon talaga sa mga street dance performers na outstanding, tsaka yung mga champions talaga. Nakapag-invite kami sa Iloilo, sa Cebu, even sa Samar, na lilipad na sila, ready na sila. Unfortunately, dahil nga sa austerity natin, sila na rin ang parang nag-race, wala ho ba tayo magkakaproblema na yan. So, in our preparation, sabi namin, let's just work within a particular budget. At dahil sa budget, marami ang dinikte ng budget. Kaya marami sa preparation na magpe-perform ngayon dito lang sa paligid ng Maynila. No? Natin kinuha ang mga talento. So mula sa Marikina, mula sa Bulacan, mula sa Quezon, mula sa Cavite, dito lang para wag na masyado malaki yung gagastusin. Pero hindi rin naman namin sinakripisyo yung kalidad.
no, nang makikita ng ating mga taga-subaybay. I think this is very important that while we're going through a difficult time, we're experiencing our struggles, we should not deprive ourselves of celebrating, no, the little blessings that we have, especially the freedom that we are experiencing. In terms of talents, wala kami naging problema. Kasi lahat talaga kusang loob na gusto nilang mag-perform sa Independence Day. Siguro panaginip ng bawat Pilipino, 'di ba? Na hindi lang makatulong, no, pero na siya mismo makaambag, no, sa pagdiriwang ng Independence Day. Dream niya sa mga bata, no, malaking bagay yan sa kanila. Kaya alam namin hindi ito tinipid sa talento. Siguro sa ating funds, sa ating logistics, pero sa talento, walang tinipid dito, no? This is still the best that we have so far. Marami tayong isa sa isip na siguro kung malulugmok tayo, ito na talaga na ang baba-baba siguro ng moral. But let's use this. I think this is the best time to impress to all of them na to flex that we are really a celebrating people. We are a very resilient race. And in the midst of all these struggles, we know how to smile, to laugh, to celebrate, to eat. Because we have our little blessings to celebrate for. Si Sarimanok ay isang mito na ibon, no? Lumalabas yan sa ating mga alamat. At lagi yan yung bird of hope, no? Siya yung laging pag nakita mo sa kulay niya, sa kanyang pagbubuo, sa pananamit ng Sarimanok, makikita mo na it's fleeting, but at the same time, pag nakita mo yon, alam mo na may pag-asa dyan. Doon sa script kasi, ay gusto natin, number one, tumahak ng landas mula sa nakaraan, no, hanggang sa kasalukuyan. At yung magtatahi niyan will be yung Sarimanok, yung bird of hope. Yung nakaraan natin ay ang ating mayaman na kalikasan, yung makulay na kalikasan, yung kalinangan natin. It's our heritage, ang culture natin. Bago pa man dumating ang mga mananakop, very rich na talaga tayo sa culture, arts, history, and heritage. No? So doon nagsisimula. At nung dumating na yung ating mga mananakop, there was that struggle, no, na kumawala. And really to determine who we are. So dito lumabas yung mga revolusyon, yung ating Kawit Revolt, yung ating revolusyon sa Candon, ang ating revolusyon sa Santa Barbara. Lumabas siya, no, lalo na nung last part of the 19th century. Lalabas siya yung historical part talaga natin. And then yung pinaka pangkasalukuyan, yung ating bagong Pilipinas na marami ng presidente ang dumaan. At ito nga yung ating pagtahak, no, sa bagong kinabukasan, yung technology, yung information, yung ating environmental responsibility. So, parang yan na yung mga tinatalakay natin ngayon, no? So, ang pinakahuli actually ay isang statement dahil sa kayo nga ang chair ng ating ASEAN ngayon. At ang simbolo ng ating ASEAN ay yung Balanghay Boat, no? So, ang pagdating ng Balanghay Boat at pagsalubong ng mga Pilipino dito sa Balanghay, pero ang kanyang layag ay ang ASEAN, no? So, very symbolic that we welcome the world to the Philippines, and we will always be a colorful nation, a historic nation, and there's always this time to celebrate, no, that nationhood. The first and foremost challenge is the ever-changing concept and theme for this year's parade. It is very challenging, but at the same time, we made that challenge as not as a hindrance, but also a way para mas mapabuti pa namin ang proseso at ang konsepto para sa paradang ito. For this parade, meron kasi tayong tinutuhog na isang buong kwento. Isang buong theme, which is ang pinapangarap na kalayaan. So, ang buong parada ay tumutuhog sa naratibong iyon, sa kwentong iyon. So, all the performers
have a storyline to follow. So from that concept and from that theme, we dictated them on what to do. Performance-wise and choreography-wise, we provided them with music and instructed them clearly on what the theme, what the concept, and kung ano mismo yung kailangan lumabas sa kanilang mga performances. And naging madali ito with the advent of the technology now. Siguro hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga performers. It is very impactful to be part of this gathering. Not for anything else, but because this is a chance for us to showcase the rich culture of the Philippines and the identity of us Filipinos. Gusto kong maging proud sila. Maging proud na Pilipino sila. Maging proud kasi napakayaman natin. Maging proud tayo dahil napakakulay ng bansa natin. Napakaunlad ng Pilipinas. At there is so much out there to look forward to in the coming years. Ang napunta po sa amin na tema or concept is what is Philippines before the coming of the Spaniards and the other colonials. Ano yung itsura ng Pilipinas? Naisip ko din sa choreography namin dito na ano ba nga yung itsura ng mga sayaw, ano rin yung itsura ng mga galaw bago pa dumating yung mga mananakop. Kaya basically yung movements namin ay naka-anchored or mas malaya tignan dahil nga wala pang mananakop. So yun yung mas makikita sa amin pong pyesa. This is a big opportunity for an artist. Kaya sobrang laki po ng pasasalamat po namin sa NCCA and also sa Office of the President dahil hindi naman po ito magiging successful or magagawa, hindi naman ito magagawa kung hindi po dahil sa kanila. And as an artist, sobrang blessed po namin to show Marikina talent and to show what is the Philippines before colonialism. Okay, naniniwala ako bilang mga Pilipino, ang kalayaang tinatamasa ay hindi natin ganap na mas tatamasa kung hindi tayo lumilingon sa nakaraan. Ang mga katutubong sayo ng Pilipinas, nagpapakita siya ng ating papagkakakilanlan kung papaanong tayo nahubog bilang isang lahi. So, makikita sa mga pag-indak, sa pagsayaw ng mga mananayaw mula sa lalawigan ng Quezon at lungsod ng Lucena, ang indayog nating mga Pilipino. Isang paglingon sa nakaraan upang sa gayon, tunay nating matamasa, mabigyan ng halaga ang ating kalayaang inaasam. Siguro tumagal kami ng nasa 1 buwan preparation para dito. Talagang matagal na po namin pinaghahandaan to kasi sobrang excited po kami makasayaw sa national stage. Siyempre po, sobrang laking opportunity po sa amin na makasayaw kami dito sa Parada ng Kalayaan. Kita niyo kung gaano kakulay, gaano kayaman. Bubusugin namin ang inyong mata sa pamamagitan ng aming mga pag-indak. Gayon din ay sasabog ang maraming kulay na nagpapakita tayong mga Pilipino ay makulay, masigla, at malayang mga lahi na isang malayang lahi na nagdiriwang ng ating kultura, mayaman, mayabong, at mapagpalaya. Idea sa aming performance is kung paano naming mga youth or kaming mga kabataan ina-express yung kalayaan namin. Actually, ang preparation po namin dito is mahigit 3 weeks or 2 weeks. And for us, buong NCR, para ma-unite po kami is tumagal po siya ng weeks bago kami ma-unite. And meron kaming 2 weeks para prepare po itong performance po namin. Mahirap pong bumuo ng piece kasama yung ibang schools dahil po may sarili po kaming mga errands outside school and as a student. As a youth, as someone then from State University, sobrang halagang bagay na sa akin in terms of representation. Unang-una bilang marching band, doon sa aming pyesang tutugtugin, together with the choreography, napapakita namin doon yung pagka-Pilipino. Alos 3 buwan kami nag-ensayo para dito. Yung simpleng pagparada, talagang inaaral namin. Malaking karangalan no, na ma-invite kami dito.
Napakadaming banda sa buong Pilipinas. Isa kami sa napili, 3 banda yung pinili nila. At isa kami sa Cavite. Kami lang yung from Cavite na napasama dito at napabilang para mag-perform. With Banda San Jose's performance for the Kalayaan itself, I believe yung pinaka-tema is patuloy na pagtuklas. Sobrang napakahalaga po maging part ng mga ganitong special cultural celebration. Kasi po, not everybody is given the chance. Looking back po talaga nung 104th na tinawag po kami, sobrang tawag po sa amin ng NCCA, nostalgic feeling po na ang pakiramdam po namin para pong ulit after 24 years na tinawag ulit si Banda San Jose. Na para po bang isang calling din to sa amin ni Tata Josep na kalbitin po kami para ma-promote ulit yung talent na ibinigay niya sa amin bilang isang Las Piñero. Nung una pa lang kami na tinawagan na inimbita na mag-perform para dito sa Kalayaan po, 2026. So, ginrab talaga namin yung opportunity. Kasi once in a lifetime opportunity para din sa mga kabataan na miyembro namin. Bali yung preparation po, medyo nagkaroon kami ng konting problema din sa pagpe-prepare. Kasi dahil masasabay nga po siya sa pasukan ng dahil baka ka-start lang po ng pasok. So, limitado po yung lugar para sa pagpapractice namin. So, thankful po kami sa Philippine Arena, sa Bulacan, sa pagpapa-unlock po sa amin na magamit yung lugar para sa practice namin. Bali, ngayong po kasi, dahil nga po bagong lang kami, puros kabataan po kami. So, yung banda namin from 1985 po nag-start. So, ngayon, karamihan po sa miyembro namin, puro bata na lang po yung naiwan. So, ito po yung first time namin at sa banda din po ng Bulacan na maimbita dito sa gantong event po. Kaya, sobrang thankful po kami na isa kami dun sa 3 banda na napili para mag-perform dito. At ito po yung pagkakataon na yung talaga i-cherish ng banda namin na nakapag-perform po kami. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ang ating unang ginang, Luis Araneta Marcos. Maaari na pong magsiupo ang lahat.
sa paggunita natin ng ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Atin pong pakinggan ang mensahe ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas patungkol sa patuloy nating paglalakbay bilang isang malaya, nagkakaisa at matatag na sambayanan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Please. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuna ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silang ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makaisaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan. Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan.
Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay na mga pinuno ay yung nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Huli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang pagpupugay sa katatagan, kagitingan at walang sawang paglilingkod ng ating sandatahang lakas at iba't ibang hanay ng pamahalaan, ating tunghayan ang Military Parade and Marching Contingents kasama ang Parade of Assets. Isang makabayang pagtatanghal ng disiplina, kahandaan at pagkakaisa. Sumasalamin sa lakas ng bansang patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa ating kalayaan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Isang mapagpalang umaga ang aming hatid na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming kababayan at panauhin. Kami mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nakikisa sa ating 128 taong anibersaryo ng ating kasarinlan. Taong 1978 ay 12 ng Hunyo nang mamalas ang kauna-unahang deklarasyon ng kasarinlan ng ating bansang Pilipinas sa Kawit, Cavite. Naiwagayway ni General Aguinaldo sa pagkakataong iyon ang watawat ng Pilipinas, kasabay ang pagtugtog ng lupang hinirang na nagsilbing hudyat sa pagsisimula ng isang malayang republika.
isa sa kauna-unahang republika sa Asya at patuloy na pinapatnubayan ng poong may kapal. Ating tunghayan ang paradang sumasagisag sa ebolusyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito. Narito po ang ating men in uniform personnel. Ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng mga kawal Pilipino, ang mga kasapi ng ating sandatahang lakas. Pinangungunahan nito ni Major General Jose Bonifacio F. Calab ng Hukbong Himpapawid, ang kanyang kalupunan, Colonel Leopoldo Asarden IV at Christopher Pablo ng Air Force, Captain Alan Canaleja ng Navy, Colonels Ronaldo Urbano, Navy Marines, Rafael Jason Talipan at Edward Viteño ng Army. Mangyaring magsitayo ang lahat sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Sumusunod ang pinagsamang banda ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa kasuotang gala, nangunguna sa unang brigada ang mga kawal na naglilingkod at nagtatanggol sa bawat sulok ng kapuluan, ang mga kawal ng Philippine Army. Laging nakandang maglingkod upang panatilihin ang kapayapaan, seguridad at soberanya ng bansa. Tungkulin nito na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. Isinasagawa mga pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at krisis. Sumusunod ang talupad ng mga tagabantay ng ating karagatan at unang linya ng depensa sa pangangalaga at pagtatanggol ng ating katubigang teritorial, ang Philippine Navy. Isinasagawa nito ang operasyon ukol sa pagsagip at pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at sakuna. Pinangangalagaan din ng ating Philippine Navy ang yamang dagat at kapaligiran nito. Ang talupad ng mga tinaguriang mga anghel na mapaglingap ang mga kawal ng ating Philippine Air Force. Sila ang tagabantay ng ating teritoryo at airspace. Sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire, binubuo ng Special Operations Forces o tinaguriang Elite Forces ng ating sangdatahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army. Binubuo ito ng mga individual na nakaangat ang kanilang kasanayan. Sinusong nilang small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, jungle warfare, unconventional warfare, mga operasyong kontra-terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsupil at kalayaan ng demokrasya ng bansa. Narito
ang Special Operations Forces ng Navy, Naval Special Operations Command, Force Reconnaissance Group, at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence at underwater. Sumusunod na po ang mga magigiting na Special Operations Forces ng ating Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Mula sa hanay naman ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, ang tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Nangunguna ang talupad ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Sumusunod, ang mga kinatawan ng Special Action Force ang kilalang pangunahing maneuver unit na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may panbansa at internasyonal na implikasyon kontra terorismo, kontra insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Sinusundan ito ng pinagsamang kumpanya ng PNP Aviation Security Group at EOD K9 Group. Bilang espesyal na unit, sinisiguro ng PNP APSI Group ang kaligtasan sa mga paliparan ng bansa laban sa opensiba at mga gawaing terorismo, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K9 Group para sa bomb detection, disposal operations at seguridad sa mga pampublikong lugar at mahahalagang aktibidad. Kabilang pa rin sa hanay ng kapulisan ng National Capital Region Police Office, nakaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Kaagapay para sa isang maayos, tahimik at ligtas na pamayanan. Sa bawat akbang ng kanilang marcha, tanga ng disiplina, lakas at kahandaan. Narito po ang mga kawani ng Philippine Coast Guard o Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ipinamamalas ng mga kawani nito ang katapatan sa kanilang tungkulin at patuloy na ginagampanan ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari-arian sa karagatan. Ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Makikita rin ang mga kawani ng Tanod Baybayin sa kanilang mataas na antas ng profesionalismo at disiplina, umaangkop sa iba't ibang tungkulin mula sa search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection na kawanian ng pamatay, sunog. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng sunog. Bahagi ng pagsisiguro ng Bureau of Fire Protection ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety,
fire protection at life safety systems. Ang ahensyang ito ay pinangangasiwaan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Narito na po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa ilalim pa rin ng Department of Interior and Local Government, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na itinatag sa bisa ng Republic Act 6975 taong 1991. Ang BJMP ay may mandatong tiyakin ang maayos na pamamahala ng mga kulungan sa mga lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL. Nakasalukuyang sumasailalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng 3 taon pababa. Isinusulong ng ahensya ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad piitan. Ang mga kinatawan ng mga mahuhusay na drug enforcement officers na sinanay mula sa kilalang PDEA Academy. Sila na pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa iligal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mahigit 2 dekada ay nagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Corrections, isa sa mga pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System sa ilalim ng kagawaran ng katarungan o DOJ. Sinasagawa nito ng buong profesionalismo, integridad at taus-puso ang hangarin at tungkuling makapagpabago at mapanatili ang pambansang seguridad sa loob ng mga piitan habang binibigyang daan ng pagbabago, reformasyon at pagbabalik loob ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Mga kababayan, ang mga ipinagmamalaking kagamitan sa sakyan para sa pang-operasyong pandigma at sa iba't ibang larangan ng ating sandatahang lakas kabilang ang iba't ibang hanay ng uniformadong ahensya ng ating pamahalaan. Nangunguna rito ang Sabra 105mm light tank mula sa ating Philippine Army na nakadisenyo upang makapagbigay ng mataas na antas ng mobility, firepower at protection para sa ating kasundaluhan. Sumisimbolo ito ng kahandaan, lakas at determinasyon sa pagtatanggol ng ating bayan at soberenya nito. Natutunghayan naman natin ang Atmos 155mm self-propelled howitzer. Uri ng artillery asset na long range, mabilis na gumalaw, nakakabit mismo sa truck na may mataas na mobilidad, mabilis na i-deploy, maikling oras ng pagtugon at maaaring gamitin sa lahat ng uri ng lupain. Sumusunod po ang search and rescue team mula po sa ating Philippine Army. Nagsasagawa sila ng mga operasyon kaugnay po ng humanitarian assistance and disaster response. Narito rin po sa ating harapan ang mga sasakyan, armor ng ating Philippine Navy Marines. Nariyan po ang V300 at ang V150. V300 kilala bilang Love 300
6x6 armored personal carrier, may kakayahang magdala ng mga kawal. Ang B-150 naman ay armored personal carrier na ginagamit ng ating Philippine Marine Corps. Nariyan din po ang 155mm howitzers mula pa rin po sa ating Philippine Navy Marines. At nasa ating harapan ang 105mm howitzers na pawang mga gamit bilang artillery asset. Ang Regent Hall inflatable boat, lulan ang ating Special Operations Forces ng ating Philippine Navy. Mabilis at magaang na sasakyang pandagat na ginagamit para sa mga operasyong pandagat tulad ng pagpapatrolya, search and rescue, paglilipat ng mga tauhan at kagamitan, gayon din ang maritime interdiction. Nasa ating harapan ang C-3 van, command, control, and communication van ng ating Philippine Navy na nagpapadala at tumatanggap ng mga kautusan, pagbabahagi ng impormasyon, koordinasyon ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid at panlupa. Mula naman po sa ating Philippine Air Force, nariyan po ang B-150 Armored Personnel Carrier. Sasakyang pandigma ginagamit para sa seguridad at depensa ng mga basing panghimpapawid. Ang ating hukbong himpapawid ng Pilipinas ay gumagamit din ng unit, ang Spider Surface-to-Air Missile Defense System na 960th Air Missile Defense Wing na idinisenyo upang protektahan ang mga critical na lugar laban sa banta mula sa ating himpapawid. Ang TPS-14ME ay mobile at long-range na air surveillance radar system ng 580th Aircraft Control at Warning Wing. Dinisenyo para sa mabilisang pag-deploy at madali ang transportasyon. Ang mga sasakyan mula sa pambansang pulisya ng Pilipinas. Nariyan po ang ating patrol vehicle na may blinker ng pulisya at public address system. Maaring makalunan ng hindi bababa sa 12 tauhan, may angkop na suspensyon para sa kapasidad ng karga nito. Narito po sa ating harapan ang PNP SOCO van, ginagamit ng mga investigador sa pagsusuri at pagpoproseso ng pinangyarihan ng krimen. Mga heavy motorcycle mula sa Highway Patrol Group. Mga light motorcycle mula po sa NCRPO. Mga sasakyang pawang gamit sa mga tungkulin at gawain sa pakikipag-ugnayan, gawaing administratibo, pagpapatrolya at pagpapanatili ng police visibility. Ang PNP, CBRNE, MDS vans, napapalakas ito ang kakayahan ng mga tagapagpatupad ng batas sa makatukoy at makapigil sa pagpasok ng mga mapanganib na materyales sa mga mahalagang pambansang kaganapan. Ang ating SWAT vans, magaan, matibay at matatag na sasakyan gamit para sa paghahatid o pagdadala ng mga tropa o kargamento para sa mga espesyal na misyon. Nariyan din po ang Armored Personnel Carrier ng ating Philippine National Police gamit sa paghatid ng mga tropa na nangangailangan ng proteksyong armor. Idinisenyo upang maiiwas sa mga operatiba para sa direktang entry assault o pagpasok ng may pag-atake sa isang partikular na gusali at iba pang barikadong instruktura. Narito po ang PNP High-Speed Tactical Watercraft, sasakyang pandagat na napakadaling imaniobra, mainam para sa mababaw na katubigan, maaring gamitin sa maritime interdiction o pagharang sa dagat, mga seaborne operation ng Special Action Force Maritime Group at iba pang espesyal na unit.
Narito rin po ang rigid-hulled inflatable boats mula po sa ating Philippine Coast Guard. Sakay ang Maritime Security and Response Group, ginagamit para sa mabilisang pagtugis boarding operations at Maritime Safety Patrol. Ang tactical jet ski, dinisenyo para sa mataas sa antas ng liksi, bilis at maasahang pagganap sa mga operasyong baybayin tulad ng search and rescue, coastal patrol, interdiction, disaster response, reconnaissance at surveillance. Nariyan din po ang ating mga fire truck mula po sa Bureau of Fire Protection. Gayon din po ang ambulansya nito. Ginagamit ito sa pag-apula ng apoy sa panahon ng sunog, samantalang ang ambulansya ay nagsisilbing mobile clinic para sa pagbibigay lunas at pagpapanatili ng buhay ng tao upang rumesponde sa komplikadong sitwasyon. Ang CSSR truck, nakahanda ito sa paghahanap ng biktima, pag-shoring o pagsisiguro ng istruktura, bridging at break-in, lifting at moving, gayon din para sa confined space rescue. Ang BJMP Transport Vehicle, opisyal na sasakyan para sa ligtas at maayos sa paghati ng mga persons deprived of liberty sa korte, ospital o iba pang pasilidad ng pitan. Mga kababayan, sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, may tinig na patuloy na tumatawag. Tinig ng bayan, tinig ng kalayaan, tinig ng pangarap ng sambayanang Pilipino. Ngayong ika-128 taon ng ating kasarinlan, muli nating tunghayan ang paglalakbay ng Sarimanok, tagapagdala ng diwa, alaala at mithiin ng Pilipino. At sa kaniyang paglipad, ating tuklasin. Ano nga ba ang kalayaang pinapangarap? Pilipino, ang dugo'y mahalika, likas sa aking puso, at ika'y ganda, ang Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Bigay sa aking talino, sa mabuti lang laan, sa aking
aking tubo ay maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa, isang diwa, sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa. Ako'y Pilipino, Pilipino ay ako. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang bansa, isang diwa, ibig ko. Sa bayan ko't Manila, laan buhay ko't diwa. Ako'y Pilipino, Pilipino ay ako. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas mo kahit kanino. Pilipino ay ako. Taas noon kahit kanino, Pilipino ay ako. Mula sa katahimikan at tibok ng timbol ng ating mga ninuno, isinisilang ang sari manok, simbolo ng pag-asa, dangal at kalayaan. At sa kaniyang paglalakbay sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan, isang tanong ang kaniyang hahanapin. Ano nga ba ang kalayaang pinapangarap ng bawat Pilipino? Bago dumating ang mga mananako, may sarili ng kultura, sining at pamayanang namamayaning sa ating kapuluan. Dito unang natuklasan ng sari manok ang kalayaang mamuhay ayon sa sariling paniniwala, tradisyon at pagkatao.
Narito ang isang makulay na paglalakbay sa kaluluwa ng sambayanang Pilipino. Ang Perlas ng Silangan, ang bayan ni Kabunyan, sa kultura'y hitik at mayaman. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, nabubuhay ang yaman ng ating kultura, mga epiko, pagdiriwang at mga tradisyong minana sa ating mga ninuno. Sa pamamagitan ng karosang ito, muli nating binubuo at inaalala ang mga alaala ng bayan. Mga alaalang hindi kailanman dapat malimot. Sapagkat ang kultura ay hindi lamang bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay kalayaang iniingatan at buong pagmamalaking ipinapasa sa bawat henerasyon. Kasabay ng tibok na kasaysayan at diwa ng ating kultura, atin namang salubungin ang musikang sumasalamin sa sigla at pagmamalaki ng sambayanang Pilipino. Mula sa lungsod ng Bacoor, Cavite, narito ang Banda El Gobernador. Ang Banda El Gobernador ng Bacoor, Cavite ay isa sa mga pinakatanyag na marching band sa lalawigan. Kinikilala sa loob at labas ng bansa sa pagrepresenta sa Pilipinas sa mga prestihiyosong kaganapan tulad ng ika-127 araw ng kalayaan ng Pilipinas Parade sa New York City. Bilang kampiyon sa Bacoor Festival 2025, Marching Field Show Competition,
at itinanghal na Best Marching Band sa Antipolo City Fiesta 2025. Patuloy nitong ginagampanan ang papel bilang tagapagtaguyod ng mayamang pamana ng musikang Caviteño. Dumating ang panahon ng pananakop at paglaban. Ngunit sa bawat sigaw para sa kasalangan, higit na tumibay ang tapang at pagkakaisa ng sambayanan. Dito natutunan ng Sari Manok na ang kalayaan ay ipinaglalaban at ipinagtatanggol.
Ang ating susunod na karosa ay nagtataglay ng mga makasaysayang sandali na humubog sa diwa ng sambayanang Pilipino. Ang mithing kasarinlan, pagdiriwang ng malayang bayan. Mga bayani na nangarap, mga revolusyonaryong piniling lumaban, at isang bansang nagkaisa sa iisang mithihin, ang kalayaan. Sa ibabaw ng mga pangarap ng mga henerasyong nag-alay ng buhay para sa kalayaan, tayo ay muling lumilipad. Sapagkat ang kalayaan ay hindi kailanman basta minana. Ito ay pinaglaban, ipinahayag, at ipinagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay tungo sa mithiin ng kasarinlan, atin namang tunghayan ang himig ng pagkakaisa at makabayang diwa. Mula sa lungsod ng Las Piñas, ating palakpakan ang Banda San Jose. Ang Banda San Jose ng lungsod ng Las Piñas ay isa sa pinakamatanda at pinakaginagamit na marching band sa Kalakhang, Maynila, na may mahigit sa 7 dekada ng kahusayan sa musika. At kamakailan lamang ay nagdiwang ng ika-75 anibersaryo noong Enero 2025. Bilang isang multi-awarded na banda na kilala sa mga tagumpay sa kompetisyon at mga pagtatanghal sibiko, nananatili itong mahalagang sagisag ng kultura ng lungsod ng Las Piñas. Sa makabagong panahon, nasasaksihan ng Sari Manok ang mga Pilipinong patuloy na bumabangon, nangangarap at lumilikha ng mas mabuting kinabukasan. Dahil ang kalayaan ay hindi lamang politikal, ito rin ay kalayaang matuto, magtagumpay at mamuhay ng may dignidad.
Ating salubungin ang susunod na karosa. Bagong Pilipinas, ang nagkakaisa at maunlad na lupang tinubuan. Habang ang bansa ay patuloy na naglalakbay tungo sa pag-unlad, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mamamayan at pamahalaan. Sa ating harapan ay ang larawan ng isang bansang nagkakaisa para sa mas inklusibo, matatag at makataong kinabukasan. Mula sa serbisyong pampubliko hanggang sa pangangalaga sa kalikasan, mula sa kabuhayan hanggang sa kahandaan sa sakuna, nabubuhay ang pag-asa ng isang bagong Pilipinas. Sa pamamagitan nito, ating nauunawaan na ang kalayaan ay higit na yumayabong kapag ang sambayanan ay sama-samang kumikilos tungo sa iisang layunin. Habang tinatanaw natin ang isang mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan, samahan tayo ng musikang nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino na patuloy na mangarap at kumilos para sa bayan. Narito ang pinagmamalaki ng Santa Maria, Bulacan, ang Banda 85 ng Santa Maria, Bulacan. Ang Banda 85 ng Santa Maria, Bulacan ay isang kilalang community brass band na kinikilala sa mahalagang ambag nito sa lokal na tradisyong musikal at mga pagdiriwang sibiko. Bilang back-to-back champion sa Bulacan Marching Band Competition sa ilalim ng Singkaban Festival 2024-2025, patuloy nito pinangangalagaan at itinataguyod ang mayamang pamana ng musikang pangmarcha ng mga Pilipino. Mula sa lakas ng ating kasaysayan at diwa ng ating sambayanan, tumatayo ang Pilipino bilang isa, nagkakaisa, may pagmamalaki at handang humarap sa mundo ng may dangal at tiwala sa sarili.
Habang iwinawagayway ang mga watawat ng mga bansa, muling lumilipad ang Sarimano. Sumasagisag sa isang bayang pinagbibigkis ng isang pangarap, tapang at pagkakakilanlang Pilipino. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang sambayang Pilipino ay kumikilos bilang isang bansa sapagkat ang kalayaan ay hindi pasa ng iisang tao lamang, kundi ng isang nagkakaisang bayan na matatag na nakatindig at taas noong humaharap sa daigdig. Ating salubungin ang ating huling karosa, ang balangay ng pagkakaibigan at ugnayan, ang mainit na pagtanggap ng sambayanan sa ASEAN. Mula sa sinaunang karunungan ng ating mga ninuno, muling naglalayag ang balangay, simbolo ng pagkakaisa, pagkakaibigan at likas na pagkamapagpatuloy ng mga Pilipino. Pinatatakbo ng 11 mananagwan na kumakatawan sa 11 kasabing estado ng ASEAN. Ipinapakita ng balangay na mas malayo ang mararating kapag sama-sama naglalayag. Sakay ng makulay na balangay ng ASEAN ang ating mga karatig bansa na buong pusong tinatanggap ng isang sambayanang Pilipino, nagkakaisa sa kultura, kalayaan at pagmamahal sa bayan. Bukas para sa ASEAN, bukas para sa mundo, taas noo bilang Pilipino. The stars above, they light away from golden dawns to dusky gray. We tread the road today with every shore. We dream forward, one mission, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. ASEAN, we are one to the end of time. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach through the sky. ASEAN, we are one through the end of time. Sa pagtatapos ng paglalakbay, natuklasan ng Sarimano ang tunay na diwan ng kalayaan, na ang kalayaang pinapangarap ay nabubuhay sa bawat Pilipinong nangangarap, kumikilos, nagkakaisa at nagmamahal sa bayan.
Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay ang kalayaang pinapangarap! Sa pagtatapos ng makabuluhan at makabayang paglalakbay na ito, muli nating naalala ang diwa ng ating kasaysayan, ang sigla ng kasalukuyan at ang pangako ng inaharap. Naway magsilbing paalala ang ating Parada ng Kalayaan 2026 na ang kalayaan ay hindi lamang nananatili sa alaala, kundi patuloy na isinasabuhay at hinuhubog ng sambayanang Pilipino. Mula sa mga karosa, pagtatanghal at makabayang himig hanggang sa bawat pusong nakibahagi. Ang kalayaan ay nananatiling buhay, pinapangarap, pinangangalagaan at patuloy na binubuo ng bawat henerasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pagdalo. Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!